Sobrang bilis sa mga pangyayari. Kanina lang sinasaktan ako ni Mommy. Ngayon, hawak na ako ni Jake at pinoprotektahan. Don't you dare lay a finger on her ever! Dahil sa susunod na gawin mo ang bagay na yon, pagsisisihan mo. Puno ng babalang sabi nito bago ako muling binuhat palabas ng bahay. Narinig ko pa ang sigaw ni Mommy. Alam kong galit na galit siya dahil sa pagbuhat ni Jake sa akin. Meanwhile, Jake's point of view. Where have you been, bro? Kanina pa kita hinahanap pa. Pambungad na tanong ni Carlo pagkapasok ko sa kondo ko. Sumalampak ako sa sahig at seryosong tumingin dito. Pero pinagkunutan lang ako ng noo. Nagbuntong hininga ako at inisip kung paano sasabihin dito ang ginawa ko. Trouble? He asked me dahil napansin nito ang pananahimik ko. Bumalik ako kay Sarah. Mahinang tugon ko at hindi makatingin ng diretsyo. What? Gulat na sigaw nito. I was hoping na makikita kita doon. Pagkakaila ko pero ang totoo, si Sarah ang pinunta ko doon. Yeah, tama ka. I was about to go there pero naisip ko na hindi pa siguro to ang tamang oras. Umiling ako bago ngumisi ng malaki. I have a surprise for you. Sambit ko kasabay ng pagbukas ng pinto. Kita ko ang panlalaki ng mga mata ni Carlo habang nakatingin sa pintuan. Mahigpit ang kapit sa akin ni Jake habang inaalalayan ako nito papunta sa kung saan. You're here! Bilib na talaga ako sa iyo, bro. Wala ka talagang gusto na hindi mo nakuha. Isang hindi makapaniwalang sigaw ang narinig ko. Sigaw na halos bumasag sa eardrums ko. Anong ginagawa ko dito, Jake? Seryosong sagot ko. Naramdaman ko ang paninigas ng kamay ni Jake na nasa bewang ko. Jake, bro. Salamat sa pagdala mo sa kanya dito. Muli kong narinig ang cheery voice nito. Napangiwi ako pagkarinig sa pangalan na tinawag nito. Ano naman ang ginagawa mo dito, Carlo? Wala ka bang trabaho? Lagi kang nandito? Inis na tanong ko, pero nandun ang pagtataka, kasi lagi itong nakabuntot kay Jake. Kailangan ko ba bang magtrabaho? I'm rich and awesome. Proud na sagot nito. Kagad nag-init ang ulo ko dahil sa naging sagot nito. Nagpapatawa ka ba? Galit na buliw ko dito. Isang photographer si Carlo at bar owner. Monotonous na sagot ni Jake. Pwede ba kita makausap, Jake? Later. Tipid na sagot nito. Sir Jake, saan ko ilalagay itong mga damit na pinabili mo? Tanong ng estrangherong boses. Anong damit ang sinasabi ng Jake? Daniel, get out! Sabi ni Jake. Dinig ko ang pagpalatak ni Carlo. Kumawala ako sa pagkakahawak ni Jake. Naglakad ako habang kinakapa ang dinadaanan para makaiwas sa pagbangga. Narinig ko ang malutong na mura mula kay Jake, pero kasabay din nun, naramdaman ko na para akong lumulutang. Hanggang naramdaman ko ang malambot na bagay. It turns out na binuhat pala ako nito at iniupo sa sofa. Lumundo ang sofa sa katabi ko. Kaya alam kong umupo ito sa tabi ko. Huwag mo na ulit gagawin ang bagay na yun, ha? Galit na sabi ko. What? Bulyaw nito. Hey! Sigaw ni Carlo at nakarinig ako ng mabilis na yabag. Lumabas ka muna, Carlo. No way! I was about to shout when I heard a deep sigh and footsteps na papalayo sa amin. Pinalipas ko muna ang ilang segundo bago ako nagsalita. Bakit mo ginawa yun? What did I do? Mahinahang tanong nito na animoy hindi nito alam ang sinabi ko. Huwag kang umakto na parang hindi mo alam ang ginawa mo. Galit na sabi ko dito. Dama ko ang pag-iinit na mukha ko dahil sa inis. Pero hindi ko alam kung bakit ang lakas ng kabog ng dibdib ko ngayong nakaupo ko sa tabi nito. Wala akong alam na ginawa ko masama. Mas malakas sa ganting bulyaw nito. Nag-init ang sulok ng mata ko dahil sa ginawa nitong pagsigaw. Huwag mo ako sigawan! Tuluyan na akong napaluha. Mababaw lang ang luha ko kaya yung mga simpleng bagay kagaya ng pagsigaw, naiiyak na ako. Tumayo ako at balak na sanang umalis dahil mukhang hindi kami makakapag-usap ng matino. Pero napahinto ako nang mahigpit ako nitong hinawakan at naramdaman ko na lang ulit ang sarili ko na nakaupo. Pero this time, hindi na sa sofa, kundi sa kandungan nito. Paano ko nalaman? Iba kasi ang lambot ng sofa sa inuupuan ko ngayon. Sorry kung ginawa ko yon. Hindi ko lang talaga kaya na sinasaktan kanila. Anong ginagawa mo? Kinakabahang tanong ko.
Nakaramdam kasi ako ng kamay na unti-unting gumapang sa bewang ko. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang pinapakaramdaman ko ito. Hugging you? Salamat sa tulong mo pero hindi pwede na manatili ako dito. Sambit ko, unti-unti kong naramdaman ang pagkala sa mga kamay nito sa akin. I was disappointed sa ginawa nitong aksyon. What is happening to me? Tanong ko sa isip ko. Ano ba problema mo? Ikaw na nga tinulungan, ganyan ka pa? Nagpuntong hininga ako bago nagsalita. Hindi mo naiintindihan. Ipaliwanag mo sa akin para maintindihan ko. Mami ko yun. Kaya naman naiintindihan ko kung saan nanggagaling ang galit nito. Napalatak ito pagkarinig sa sinabi ko kaya naman napanguso na lang ako. Don't pout. Or else, I will kiss you. Banta nito. Mabilis kong inalis ang pagkakanguso ko dahil baka totohanin nito ang banta tungkol sa paghalik sa akin. You're so cute. Mahinang bulong nito at naramdaman ko ang kamay na humawak sa pisngi ko. Amoy na amoy ko ang mabango nitong hininga dahil sa sobrang lapit namin sa isa't isa. Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong ko. Mas dumoble ang kabog ng dibdib ko, lalo na nang maramdaman ko ang ilong nito sa ilong ko. He's just inches away from my face. I'm going to kiss you. Bulong nito. Pumikit ako at hinintay ang paglapat ng labi nito sa labi ko. Pero hindi yun nangyari dahil nung malapit nang maglapat ang mga labi namin, biglang tumunog ang cellphone nito. Napamura ito at naramdaman ko na kinukuha nito ang cellphone sa bulsa. Tatayo na sana ako sa pagkakakandong dito para madali nitong makuha ang cellphone. Pero hindi ako nito hinayang makalis. Kaya hinayaan ko na lang. Hello? Seryosong bati nito. Hinintay ko ang sagot ang nasa kabilang linya. Dahil sa magkalapit lang kami, umaasa ako na maririnig ko na maayos ang sagot nito. But I was wrong. Because all I heard was muffled voices na parang galit. What do you want from me? Galit na sigaw nito. Nanigas ako sa kinauupuan ko dahil ngayon ko lang narinig na galit ito. Mukhang napansin nito ang paninigas ko. Kasi narinig ko ang buntong hininga nito at naramdaman ko din ang pagulos ng yakap nito. Sinamantala ko yon para makaalis sa kandungan nito. Hindi naman ako nito pinigilan. Angel, stop calling me! May pinalidad na sambit nito. Angel? Tanong ng kabilang bahagi ng isip ko. Sino kaya yun at bakit galit na galit si Jake? Lumipas sa mahabang oras na walang nagsasalita. Siguro tapos na ang pag-uusap ni Jake at nung Angel. Kaya naman, naisipan ko na magtanong. Sino si Angel? No one. Wait for me here. May tatawagan lang ako. Sambit nito na tinanguan ko. Tahimik lang akong mapu sa sofa nang biglang bumukas ang pinto at nadinig ko ang childlike voice ni Carlo. Tapos na ang LQ nyo. Sino si Angel? Tanong ko dito pero imbis na sagot, magkasunod na mura ang narinig ko. Jake's point of view. Pagkapasok ko sa kwarto, pinagsusuntok ko ang dingding ng kwarto ko. Hearing Angel's voice after a long time. It makes me furious. Kaya naman pinagbalingan ko ang dingding ng kwarto ko. Hindi ko to tinigilan hanggang sa hindi ko nararamdaman ng sakit. Angel is my wife. I know what you're thinking and the answer is no. I filed a divorce a long time ago, pero hanggang ngayon, hindi pa din ito pinipiramahan ang bagay na yun. One thing I hate about Angel is she is so hard-headed and persistent. Kaya naman nagulat ako at nainis nang tumawag ito. Kasi sa loob ng 5 taon, hindi ito tumawag or nagparamdam man lang. So why now? Bala ko pa sanang suntukin ang dingding for the last time nang tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko yun sa kamang pinaghagisan ko at tiningnan kung sinong tumatawag. Nang makita ko na ang secretary ko yun, kagad kong sinagot. Good afternoon, Mr. Wason. Bungad na bati nito. What is it, Vic? Tanong ko dito. Nagsimula na akong tanggalin ang damit ko para maligo habang hinintay kong sasabihin nito. May mga papeles po kayo na hindi pa napipirmahan. At pinapasabi din po pala ni Ma'am Ami na pumunta daw po kayo ngayon sa opisina. Mahabang sagot nito gamit ang kinakabahang boses. Ami Leia Wason is my mother. She's one of an annoying woman, pero isang bagay ang gustong-gusto ko dito. Yun ay ang pagmamahal nito para sa amin. Kahit na matigas ang ulo namin ni Dad. She used to be the COO
of our company. Pero nag-retired na ito. Kasi sabi nito, deserve na niyang magpahinga sa kakatrabaho. Kasi matanda na naman daw kami. I'll be there in a minute. I hung up the phone and threw it on my bed. At pinagpatuloy ko ang pag-alis ng damit at dumiretso agad sa banyo. Habang naliligo ako, pumapasok sa isip ko ang maamong mukha ni Sarah. Habang nakapikit, waiting patiently for my kiss. Bigla akong nilakasan ng shower at nagpunta ako sa ilalim nun para mawala ang kung anumang init na nararamdaman ko. After a good 30 minutes shower, lumabas na ako ng banyo at mabilis na kumilos para magbihis. Nang matapos, lumabas na ako ng kwarto at nagtungo sa sala, kung saan inabutan ko si Sarah at si Carlo na nag-uusap. Kailan pa naging close ang dalawang to? Tanong ko sa isipan ko. Must be galukso ng dugo. Sagot naman ang kabilang bahagi. Saan ka pupunta? Tanong ni Carlo pagkakita sa akin na bihis na bihis. Office, pinapatawag daw ako ni Mami. Sagot ko habang seryosong binabaybay ng tingin ang kamay nitong nakahawak sa braso ni Sarah. Kumunot ang noo ko at nakaramdam ako ng gusto kong manakit. Mukha namang napansin ni Carlo ang mga titig ko dahil mabilis nitong inalis ang kamay sa braso ni Sarah. Sama kami! Malakas na sabi ni Carlo. Tututol pa sana ako pero huli na dahil sinabihan na nito si Sarah. Halika na Sarah, sama tayo kay Jake. Maraming pagkain doon. Hindi ko alam kung maiinis ba ako o matatawa dahil sa naging dahilan ni Carlo. Pero lihim akong nagpapasalamat kay Carlo dahil kita ko ang pagpayag ni Sarah sa gusto nitong mangyari. Sabay-sabay kami lumabas ng condo at sumakay ng kotse. Ako ang nag-drive at nasa passenger seat si Carlo habang nasa likod si Sarah. Maya't maya akong nahuhuli ang sarili ko na tumitingin sa salamin para makita kung maayos lang ba ito. Mukha naman na maayos ito dahil nakabaling lang ito sa labas ng sasakyan. Nang mag-red ang traffic light, itinigil ko ang sasakyan at dun din ako nakahanap ng tiyempo para magtanong dito. Anong tinitingnan mo? Parang mali yung tanong ko pero huli na nang narealize ko. Carlo smacked my arms and mouth. Inambaan ko ito ng suntok at masamang tinitigan bago binalingan muli si Sarah. Sunset. Kami ni Daddy lagi namin pinapanood ang sunset. Sagot nito. Her voice is full of sadness. Nagkatinginan kami ni Carlo pero wala kami sinabi. Nung nag-turn green na ang color ng traffic light, pinasibad ko na ang sasakyan. After 30 minutes drive, narating namin ang building na pinagtatrabahuhan ko. I parked my car at sabay-sabay na kami umakyat. Sa unang palapag pa lang, madami na ang gumigilid at yumuyo ko para padaanin kami. Good morning, Mr. Wason. Good morning, Sir Carlo. Carlo is a regular here at ang dahilan ng pagpunta niya dito dahil sa pagkain. Marami kasing stock ng food sa pantry, kaya naman lagi ito nandun para kumain. Sino yung babae na kasama nila? Dinig ko ang mahinang tanong ng isa sa mga empleyado ko. Ang pangit niya, mukha pang may kapansanan. Sagot naman ng isang empleyado na mukhang kaibigan nito. What did you say? Huminto ako at galit na nagtanong. Ang ayoko sa lahat yung mga tao na nag-uusap behind my back. Wala po, Sir Jake. Namumutla at nautal na sagot nito. Mas lalo lang nag-init ang ulo ko, kaya naman bago ko pa napigilan ng sarili ko ay, You two, you're fired. Umiiyak na tumakbo palabas ng building ang dalawang babae. Takot na tumingin ang mga natirang empleyado sa akin, habang may halong inis naman na tumingin ang mga ito sa gawin ni Sarah. It's already first month of the year. May sinasanti ka na kaagad. I have a deep sigh pagkarinig sa boses ni Mami. They're useless. Inis sa sambit ko at nagpatuloy sa paglalakad. Nilagpasan ko si Mami para magtungo sa elevator. Pero alam ko naman na nakasunod to sa akin dahil dinig ko ang tunog ng heels nito. Kita, how are you? Dinig kong tanong ni Carlo nang makasabay kami sa elevator. I'm good, Carlo. And buti ka pa naalala mo akong kamustahin. Samantalang tong anak ko, niha-niho wala. Nagtatampong sagot nito at nagawa pa talagang ngumuso. Mom, that's gross. Nandidiring sabi nito. Napatigil kami sa pagbabangayan nang may mahinang tawa kami narinig. Tumingin ako sa pinanggagalingan nun at nakita ko si Sarah. Oh my God, you're so gorgeous! My mom exclaimed at kaagad na inatake ng yakap si Sarah. Because Sarah can't say anything,
So my mom's action affect her balance. Kaya naman muntik na mga itong tumumba. Mabuti na lang napigilan ko na mangyari ang bagay na yon. Mom, be careful naman. Git ko. My mom is really sorry, pero sobrang bait ni Sarah kaya puro okay lang po ang narinig namin dito. Mom mouthed me the word lucky at hindi ko itatanggi yun. Bumukas ang elevator at handa na sana kami lumabas nang may hindi inaasahang tao ang tumambad sa amin. Wow! What a lovely scene! Sabi nito na puno ng sarkasmong boses. What's with this girl? Ang lakas ng amoy. I said to myself while scrunching my nose in disgust, and I felt like my lungs is on fire. Ate Amara? Tanong ni Sarah. Kita ko ang panginginig ng kamay ni Sarah pagkarinig sa halakhak ng ate nito. Shock? Hindi pa naman siguro inisip na ikaw lang ang may kakayanan na gumamit ng connections. Right, Mr. Watson? I can hear a mock in her voice. I gritted my teeth, controlling my patience. Who are you? And what are you doing inside my company building? Mom said, this is the first time I saw my mom this mad at someone. I have nothing to do with you, old lady. Ang kailangan ko ay ang walang kwenta kong kapatid na iniwan lang naman ang mami namin ang umiiyak. At nagmamakaawa sa akin ay uwi siya. Sigaw nito kay mami. Nagulat si mami dahil sa tinawag nito sa kanya. Pero maya-maya lang tumalim na ang tingin ni mami at handa na itong manakit. Anong tinawag mo sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ni mami. I'm so sorry sa attitude ko. It's just that I hate seeing my mom weeping and blaming herself kung bakit umalis sa kapatid ko. It pains me. Mahabang litanya nito habang lumuluha. Napatingin ako sa mukha ng kapatid ni Sarah at kita ko ang luha sa mga mata nito at ang malungkot nitong mukha. Pero iba ang pinapahiwatig ng mga tingin nito. Puno ito ng galit at suklam. Ate, I'm sorry. Sarah apologized and began weeping. I grabbed her hands pero napahinto ako dahil winaksin nito yun at umiiyak na tumakbo sa kapatid kahit na hindi nito alam kung saan pupuntahan ng kapatid. Nakita ko kung paano salubungin ng iyakap ni Amara ang nakakabatang kapatid. Napahinga ako ng maluwag dahil sa nasaksihan. Sarah, point of view. Ate, I'm so sorry. I'm really sorry. Umiiyak na hinigpitan ko ang pagkakayakap ko kay Ate Amara. Ikaw babae ka, kinakati ka na ba't iniwan mo si mami para sumama sa lalaking to? Puno ng sarkasmong tanong nito na ikinabigla ko. Sa pagkakabigla, napabitaw ako sa pagkakayakap ko dito at balak na sanang humiwalay pero hindi natuloy ang plano ko dahil sa mahigpit na yakap ni Ate Amara. Gusto kong durugin ang bawat buto na mayroon ka dahil namumuhi ako sa'yo. Puno ng galit na bulong nito malapit sa tainga ko. Palihim akong napangiwi dahil sa sakit pero hindi ako makapagsalita dahil sa pagbabanta ni ate. Huwag kang gagawa ng iskandalo dito. Dahil lagot ka sa akin kapag ginawa mo yun. Oh my gosh, Sarah. I miss you so much. Please, go back to us. Pagpalaho ni ate. I heard a loud gasp from someone. Anong ginagawa mo, ate? Nagtatakang tanong ko dahil kumalas ito sa akin. Nagsimulang magbulungan ng mga tao habang ako dito. Hindi alam ang i-react. Kaya naman, kinapakapa ko ito. Pero hindi ko ito mahawakan. Ate? Kinakabahang tawag ko. Nagsimula na ding magbulungan ang mga tao sa paligid namin. Ang ganda niya, bakit siya nakaluhod? Tanong ng pinakamalapit sa pwesto namin. Oo nga ano ba yan? Hindi man lang maawa sa kapatid. Sambit naman ang isa pa. Siya na nga itong naglayas. Siya pa ang may gana na paluhurin ang kapatid niya. What a shame. Puno ng pang-iinsulto na sabi ng isang babae. Nangingilid na ang luha ko dahil sa mga sinasabi ng tao. Pilit na hinahanap ko si ate. Nang hindi ko tumahanap, lumuhod na ako. At doon nagtama ang mga tuhod namin na naging dahilan ng pagbagsak ko. Sarah! Dinig kong sigaw nito at mabilis akong inalalayan. Nadinig ko din ang mabilis na yabag papunta sa amin. Okay ka lang ba, Sarah? You! Anong ginawa mo sa kanya? Galit na tanong ni Carlo. Wala akong ginawa! Git ni ate. Anong wala? Nakita ko na tinulak mo siya. Pambibintang ni Carlo. Para hindi na lumala ang sitwasyon, pumagitna na ako. Wala siyang ginawa, Carlo.
Halika na ate, umuwi na tayo. Sarah, huwag kang umalis. Jake, do something! Tumalikod na kami at kahit nagsisigaw si Carlo, hindi ko ito pinansin. But deep inside me, I want Jake to stop me from leaving. Ano kaya ang gagawin ni Sarah? Bakit naman siya sumama sa atin niya?